Hi everyone! Good morning! I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Sino kaya ang mag-uuwi ng corona sa kanila? Kung sino-sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Miss Universe Thailand tayo ngayon. So eto na nga guys, mamaya na magaganap ang pinakahinihintay nating finals night ng Miss Universe Thailand. Are you excited guys? Yes, I'm so excited kasi syempre mamaya a-attend ako. Plus mamaya excited ako doon sa makikita ko kung ano ang ipapakita nilang opening show, kung anong ipapakita nila sa coronation night nila. Talagang doon ako na-excite. Plus, na-excite ako kung sino-sino nga ba yung makakapasok dito sa semifinals ng Miss Universe Thailand. Plus, inaabangan ko din kung sino nga ba ang mag-uuwi ng corona ngayon taon na to dito sa Miss Universe Thailand 2023. Yes! Syempre, ang mananalo dito ilalaban nila sa El Salvador sa Miss Universe this coming November 18. Oh, di ba? Diyos ko Lord, nakakaloka at talagang kaabang-abang kasi kakaiba ang bakbakan ng mga babae dito. Almost 50 or 60 candidates ang nagkukumpit, pero sa totoo lang ha, bilang na bilang sa kamay mo, yung masasabi mo na, ay nako, sila lang ang makakapasok sa semifinals. Plus, bilang na bilang din lang din sa kamay mo, yung masasabi mo na, talagang matindi ang labanan. Pero syempre, iilan lang naman din talaga yung nagbabakbakan dito. But, doon ka sa tension na sino ba ang mananalo? Kasi in fairness naman sa mga kandidata talaga na masasabi natin sa mga front runner nila na nakikipagbakbakan para sa corona ay antitindi. Ang tanong, front runner nga ba ang mananalo mamaya sa Miss Universe Thailand 2023 or isa sa mga dark horse, di ba? So, yon. So, ang Thailand, isa na rin sa mga talagang kaabang-abang dahil ilang taon na silang consistent na pumapasok sa semifinals at hindi lang, nakakarating din sila sa top 5. Talagang nandoon sila na gusto talaga nilang makakuha na ng corona dito sa Miss Universe. Pero 2 taon na consistent din na hindi sila pumapasok sa semifinals noong 2021 at saka 2022. Kaya naman ang question, kung sino ang mananalo ngayong gabi ay makakapasok na kaya uli ang Thailand sa semifinals ng Miss Universe or tuluyan pa rin silang mawawala sa eksena. Yes! Kaya yan yung mga inaabangan natin. Ay nako, sobrang antindi ng labanan. But sino-sino ba yung mga nakikita nating kandidata na papasok mamaya sa top 10 ng Miss Universe Thailand 2023? Ako to be honest si Nakhon Phanom, isa yan sa mga nakikita ko na papasok mamaya sa semifinals kasi kahit sabihin pa natin na dulas siya or nalaglag siya noong kanilang preliminary competition, ay masasabi ko naman na talaga namang with confident pa rin siya. At kung paano siya tumayo noong nadapa siya, talagang masasabi ko, wow, grabe. At consistent pa rin talaga na magaling siya. And then, sino pa ba? Si Krabi, isa rin yan sa mga nakikita ko na makikipaglaro mamaya. Dahil iba din ang ipinapakita ni Krabi. Si Krabi, isa to sa mga, alam mo, tinitignan din natin na kandidata na palaban dito sa Miss Universe Thailand. Pero bukod kay Krabi, may mga nakikita pa ako mga kandidata from Isan area na talaga namang matitindi din. But, sino nga ba ang mga nakikita natin nakikipagbakbakan talaga para sa corona? Syempre may mga dark horse na talagang biglang boom or possible din talaga na mag-uwi ng corona mamaya sa coronation night kasi masasabi ko naman na consistent din yung galawan niya from the beginning ng competition hanggang the end. Yung iba sinasabi nila na wala sa tatlong front runner ang mag-uuwi ng corona.
But yung iba naman sinasabi, dark horse ang mananalo ngayon. Yung iba naman sinasabi, isa sa mga frontrunner ang mag-uuwi ng corona. But sino nga ba talaga? So ako para sa akin, isa sa mga nakikita ko na talagang matindi dito sa competition, si MUT47 Pitsanolok. Yes, na si Katie. Si Katie kasi, iba yung atake na ipinakita niya at consistent talaga siya from the beginning ng competition. And then lalo na yung preliminary, talagang sabi ko sa iyo, ang taas ng level ng confident niya. At kung hindi ako nagkakamali, si RL ang nagturo ng pasarela dito kay Katie. At talaga namang masasabi ko, oh my God, kilala ko ang galawan ng ganyan. So mamaya inaasahan ko, isa si Katie sa papasok sa semi-finalist ng Miss Universe Thailand. Isa siya sa mga nakikita ko magta-top 5 talaga, si MUT47. Dahil yung ganda na meron siya. Alam mo kung titignan mo siya, yung galawan niya, parang na-remember sa akin si Kylie Versosa noong lumalaban siya sa Binibining Pilipinas. Ganon yung galawan niya eh. At ganon din talaga yung peg niya. Yung alam mo yun, ang lakas mo ka Kylie Versosa. Ang taas ng confident level. Plus, ang taas ng caliber level niya pagdating sa performance sa entablado na Miss Universe. Nakita ko from the beginning ng swimsuit round hanggang evening gown, talaga namang palong-palo. So, abangan natin mamaya. Yung kanyang interview naman, masasabi ko, palaban din talaga etong si Katie pagdating sa communication skills, nakakapagsalita ng English, at masasabi ko, winner naman. So, let's see. Tingnan natin mamaya kung paano siya papalo pagdating sa Q&A, pagdating sa swimsuit round, at saka kung magpapalit ba siya ng evening gown from pink kung anong kulay ba. At isa din sa mga nakikita ko na ito talaga maraming na-amaze dito at maraming nagsasabi na na pwede siyang manalo, si Chatnalin, MUT27 at Chowak Kirikan. Yes, si MUT27, isa to sa mga bumulaga noong preliminary competition. In fairness sa kanya, pag tinignan mo siya sa personal, talagang masasabi mo, ay nako, pwede na siya sa international pageant kasi ready. Ang tangkad, ang ganda ng mukha. Plus, isa siya sa mga na masasabi ko na magandang kandidata talaga dito sa Miss Universe Thailand 2023. Si Chatnalin, talagang masasabi natin na bigla siyang bumulaga noong preliminary competition. At kahit ang mga taga-Philippines, talagang masasabi ko na, oh my God, nagustuhan siya ng bonggang-bongga at talagang tumatak sa kanila. Pero honest, napanood ko yung kanyang interview, hindi siya nakakapag-English. Pero sa kanilang lingwahe ay talaga namang mabibigat ang mga word na sinasabi niya. Kaya parang masasabi ko strong din. Kaya lang, hindi talaga siya nakakapagsalita ng English. Ayun yung diferensya na parang nag-hold sa akin na siya kaya ang mag-title or pwedeng hindi. But malinaw nakikita ko, papasok sa top 5 ng Miss Universe Thailand 2023 ngayon. Talagang maganda talaga siya sa personal. Ayun nga lang, hindi ko lang alam kung makakasabay siya pagdating sa communication skills dahil yung tatlong front runner ay talaga namang Inglesan ang labanan. At isa sa mga nakikita ko din na talagang possible na makapag-uwi ng corona ngayong gabi ay si Vina from Phuket, si MUT4, di ba? Kasi masasabi naman natin kung caliber talaga ay nako, kalibre ang galawan. Masasabi ko din na, alam mo yon na ang taas ng energy level neto ni Vina pagdating sa entablado. Kaya lang, ang tanong ko, yung ipinapakita ba niya ay talagang swak ba for the Miss Universe or merong mga galawan na hindi umuugma para sa mata ng mga hurado? So, yun yung aabangan natin. To be honest, nung preliminary competition, napansin ko na medyo humina itong si Vina. Kasi ewan ko kung bakit. Yung galawan niya nandoon, pero ang lakas maka-Miss Grand. At tawag dito, hindi ko lang alam kung paano niya i-eksenahan ito mamaya yung competition. Kasi doon na talagang gigil na gigil sa corona, ramdam mo na gusto niyang manalo. But lumalaban naman si Vina. Yung kanyang communication skills, okay naman. Doon na lumalaban talaga yung mga sinasabi niya, talagang kapanipaniwala naman. But nandoon ako na pwede din siyang maligwak
dito sa Miss Universe Thailand. Pwede ding maging runners-up lang siya. So, hindi ako kumpiyansa na si Vina ang makakapag-uwi ng corona mamaya. Pero nandoon naman yung possibility na, yes, pwede siya ang manalo dito. Pero kailangan niya mag-ingat. So, tignan natin mamaya kung papalo nga ba si Vina ng bonggang-bongga. Patingin ko, second runner-up or first runner-up. And then, Hong Son. Yes, si Jassy. MUT 20. Oh my God. Isa to sa mga humakot ng madaming award dito sa competition ng Miss Universe Thailand. At isa to sa mga talagang masasabi natin matindi. Yung caliber, yung kanyang styling ay talaga namang maingat si Jassy. At si Jassy din yung masasabi mo na isa sa mga strongest dito sa mga front runner. To be honest, very complete package ang nakikita ko dito kay Jassy. Pag tinignan mo siya sa entablado, para kung bukas na yung Miss Universe, pwede na siya lumaban. At kung dadalhin sa El Salvador, I think ang lakas makalatina ng kanyang eksena. Hindi ko lang alam kung ano ba ang game ng Miss Universe Thailand this year. Gusto ba nilang ipadala sa El Salvador yung Bumbayin? O gusto ba nila ipadala sa El Salvador yung mukhang Latina? Kasi kung mukhang Latina, masasabi ko naman na si Jassy talaga, ang sexy, ang tangkad, pwede talagang ipalo talaga sa mga Latinas. Pero kung ididikit siya sa mga Latinas, hindi siya mag-shine. Kasi yung kanyang mukha ay pang Latinas na talaga. Yung alam mo yon, yung parang maraming magagandang Latina. So, kakabugin lang yung beauty neto. But pagdating sa performance level, ay talaga namang grabe ang performance neto. Siya yung masasabi kong complete package sa lahat ng mga kandidata. Confident, tapos yung talino, kung paano magsalita, pagdating sa communication skills, ay talaga namang winner. Kaya isa sa Jassy at sa mga nakikita ko na matinding makakalaban dito ng mga frontrunner at ng mga kandidata dito sa Miss Universe Thailand. At possible na si Jassy ang makapag-uwi ng corona tonight. At isa din sa mga nakikita ko na ito talaga grabe, from supranational to universe rather, si Antonia Porcil. Grabe yung ipinakita niyang performance noong preliminary competition. Talaga naman masasabi ko, oh my God, pasok to sa banga. Pasok sigurado ito sa top 5 at hindi mawawala to sa eksena. Yung performance level na ipinakita ni Antonia nung prelim, sapat na parang masabi natin na aba, ang gandang pambato ng Thailand, 'di ba? So, swimsuit, talagang masasabi natin na sexy. Pagdating sa evening gown, ko, napaka-elegante. Kung si Jassy ay classic, eto naman si Antonia ay sobrang elegante ng dating. Sobrang ang ganda-ganda niyang tignan. Reynang-reyna siya ng preliminary competition. At kung yung preliminary ay yun na yung gabi ng coronation night, I think panalo na itong si Antonia. At masasabi ko, performance level talagang nandoon na pang-international level na yung performance na ipinakita niya dito sa preliminary competition ng Miss Thailand. At masasabi ko, nako, si Jassy yata ang mag-uuwi ng corona ngayong gabi dito sa Miss Universe Thailand kung makukonsistent niya yung kanyang performance level noong preliminary competition or kung kaya pa niya i-level up yun, kung may ibubuga pa ba o isinagad niya na ba. So yun yung malalaman natin. Communication skills, walang problema. Pagdating nito sa top 5, kaya niyang kumabog, kaya niyang manalo. I think malakas ang kumpiyansa ko na si Antonia ang makakapag-uwi ng corona ngayong gabi dito sa Miss Universe Thailand 2023. Do you agree, guys? Yes. Nakonratsasima. MUT 34. Yes! So, yon. So, masasabi ko na talaga namang matindi ang labanan ng Miss Universe Thailand between Vina, Jassy, Antonia, at saka syempre, isama mo na si Chat Nalin at saka si Katie. Pero ako, nasisiguro ko na yung mga runners-up dito, yung top 2, I think,
ang magla-last two standing dito? Jassy and Antonia. Yes, between Jassy and Antonia. Kasi iba yung level na ipinapakita. Pero kung ako ang tatanungin mo, kung ako ang organization, sino ba ang pwedeng ipadala talaga sa Miss Universe? I think Antonia. Kasi si Antonia kasi, ando doon niya makikita mo na Asian look pa din. At the same time, talagang masasabi mo, ang lakas makamegang yan ng itsura. Ando doon yung level ng beauty niya, mixed Asian at foreigner. Kumbaga, pag dinala mo siya sa El Salvador, I think mas mapapansin itong si Antonia kasi yung beauty na meron siya ay nangingibabaw pa rin yung Asian look. Yung alam mo yun, yung pagkatay talaga. Ayun talaga yung maganda nilang i-package sa Miss Universe. Kaya ako para sa akin, ang pwedeng manalo mamaya ng Miss Universe Thailand for 2023, wala nang iba kundi si Antonia Forsyth, MUT34 from Nakhon-Ratchasima. Yes! So yon. So kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? Sino ang nakikita ninyo magla-last two standing mamaya? Ako para sa akin between Jassy or Antonia. Nakakalungkot kung iisipin mo, pero ayun yung nakikita ko regarding do sa performance level na ipinakita nila noong preliminary competition. And I think makikipaglaro mamaya si MUT27 at possible na pwede niya masungkit kung talagang may impress niya yung mga hurado pagdating sa communication skills mamaya, pagdating sa final question. Isa din to sa mga pwede talaga si MUT27. Pero nakikita ko pa rin na malinaw dito Antonia Forsyth ang magiging Miss Universe Thailand for 2023. Are you excited guys? So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Tingin ba ninyo front runner nga ba ang mananalo ng Miss Universe Thailand ngayong gabi? At sino sa kanila, si Vina, si Jassy, or si Antonia ang nakikita nyo mag-uuwi ng corona? And then, tingin ninyo possible ba dark horse ang makapag-uwi ng corona? Tingin ninyo ano magiging kapalaran ni MUT27 mamaya dito sa competition ng Miss Universe? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, maraming salamat po. Syempre sa inyo lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated, syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan! Paalam! Thank you guys!